komunidad, lahat tayo ay sama-sama. Pantay-pantay, walang lamang at benepisyo sa karamihan. Ang pag-usad ay katulad ng mga daliri sa iyong pala. Liga na, salubungin natin ang kahanda ng pagbabago. Kasama si Maranta Mundong para sa bagong Manilenyo. Bagong umagang paparating, bagong pag-asa para sa lahat. Maliwanag na bukas para sa Maynila, hindi na malayong masilayan ng lahat. Maraming pagsubok sa atin hahamon, makakaya natin ito at sama-sama tayo. May bagong umagang paparating, bagong pag-asa para sa lahat. Maliwanag na bukas para sa Maynila, hindi na malayong masilayan ng lahat. Bagong umagang paparating, bagong pag-asa para sa lahat. Maliwanag na bukas para sa Maynila, hindi na malayong masilayan ng lahat. Mabait at mahilig tumulong at lagi pong tumutulong sa lahat ng senior kabataan. Walang iba kundi po si Ma'am Mara Tamundong. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako, pasensya na po kayo dahil wala po akong boses sa ngayon. Unang-una po, napanood nyo naman yung ating video. Kaya po namin pinapresent yan para makita nyo po na ang ginagawa po natin ay wala pa noon, hindi lang po ngayon. Actually, yung mga videos na pinakita ko, sa sobrang dami po, dahil halos 3 taon ko na po yung ginagawa, hindi na magkakasya sa isang video presentation. Kaya ito po yung mga latest lang since December up to now. Kasi actually, yung online registration, gusto ko po talaga yan na maibaba sa lahat ng ating mga senior citizen. Number 1, ano po ba yung online registration? Ang online registration po ay programa ng National Commission of Senior Citizen na tinatawag nating NCSC. Ang National Commission of Senior Citizen ay tahanan po at sariling ahensya ng ating mga senior citizen. Palakpakan na ba natin? Kasi sa unang pagkakataon, mayroon pong ahensya ang ating mga senior citizen na siya pong tututok at magbibigay ng tamang programa para naman po sa inyo. Yan po ay bilang pasasalamat sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, na sa haba din ng panahon ng kanilang paglilingkod, hindi lamang po sa labas o kundi sa pamilya, nakapagpaaral, nagpakain ng mga anak, ng mga problema araw-araw, nai-stress, pinapasan ang lahat para lamang po matulungan ang mga. Kaya ito naman po ang pagkakataon natin na maibalik din natin ang lahat po ng kabutihan na ginawa ng ating mga senior citizen. Na dapat sa pagkakataon po ito, yung programa at yung budget talaga para sa mga senior na makakatulong po para sa inyo ay dapat lamang po maibaba. Unang-una po sa lahat, ang online registration po ay mahalaga sapagkat yung mga senior citizen hindi na po mahihirapan na tuwing may programa, magpifill up ng forms. Na tuwing may programa, pipila at magtatanong kung para saan ba ito. At least kung magkakaroon po ng database ang mga senior citizen po natin, malalaman ng ating gobyerno kung ilan pa talagang senior citizen ang kailangan tulungan. At the same time, paano ba natin matutulungan ang gobyerno na malaman kung ano po ang sitwasyon ng ating mga senior citizen. Kung makikita po ninyo sa online registration, tinatanong po dyan kung ano yung estado ng inyong pangangatawan. Ano po ba ang iniinom na gamot ng ating mga senior citizen? Paano po ba nakakapag-maintenance ba yung mga senior citizen? Sila po ba ay may trabaho ba? Kumikita? Umaasa sa pension? O paano po kaya nagagampanan ng isang senior citizen na maging malusog siya at mapangalagaan ang kanyang sarili? Dito po sa online registration, mahalaga na malaman po dahil dito rin magbabase ang programa na ibibigay po para sa inyo. Marahil, alam niyo po ba or may idea po ba kayo dito sa ating online registration? Wala po. Ngayon nyo lang po nalaman. Kaya naman talaga po,
Ako si Mara Tamundong, talagang pukpukan na bumababa sa mga barangay. Actually, ilang barangay po Maynila. Hindi lamang po Maynila ang aking binababaan kasi outside Manila, lumalabas na rin po ako. Dahil sa dami rin po nagre-request na tayo po ay makababa at makatulong at makapagbigay ng tamang impormasyon para sa ating mga senior citizen. Unang-una, ano po ba yung programa na meron sa NCSC? Number 1 na po dyan, nagbaba ng 43 billion pesos ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa health insurance ng mga senior citizen na kung saan ang bawat senior citizen ay mayroon at entitled na 5,000 worth of health insurance. Ano po ba itong health insurance? Baka naman kailangan may mangyari pa sa atin bago mo masabing may health insurance. Ito po ang magbibigay sa inyo ng libreng laboratory, libreng check-up sa mata, sa tenga, dental, libreng check-up sa puso, meron po kayong libreng ultrasound, x-ray at mga gamot. Di po ba? Ang laking tipid at ang laking bagay. Dahil ang gusto po natin, yung mga senior citizen, humaba pa yung kanilang buhay. Para naman matagal pa po namin kayong makasama. Para matagal nyo rin po makasama ang inyong pamilya. At higit sa lahat, humaba yung buhay, pero dapat healthy po tayo. Para magampanan po natin yung mga ibang role natin bilang isang magulang, bilang isang lolo at lola, na araw-araw, dahil linggo ngayon, sigurado, na malengki pa kanina, nagluto pa ng tanghalian, iniisip pa kung paano paplansyahin mamaya yung uniforme ng kanilang apo. At ano ba yung papaunin sa isang linggo? Lahat po ng sakit ng ulo, talaga namang pinapasan po ninyo. At least man lang, sa dulo po ng mahabang paghihirap at pagsasakripisyo, mayroon pong gobyerno, mayroon pong programa na babalikan po ang lahat ng ito para sa inyo. Kaya naman magpasalamat po tayo dahil sa programa na 43 billion pesos na talaga namang malaking bagay po para sa ating lahat. Siyempre, imbis nagagastos si nanay ng pang-laboratory niya, matitipid nyo na po yan. Pwede nyo nang itabi para sa ibang mahalagang bagay. Di ba, Nay? Di ba, Lola? Kasi bawat sentimo ay mahalaga. Lalo na sa hirap ng buhay po ngayon. Aba, wala nang libre. Kahit na pag-ibig, hindi na libre ngayon. Huwag mo pa yung medicine. Wala nang libre. Pero ito po ay ginagawa natin dahil ang lahat ng mga senior citizen ay nakapagbibigay ng kontribusyon sa pondo ng ating bayan. Bakit po? Unang-una, sa haba ng panahon, bumibili kayo ng gamit, kumakain sa labas, nagbabayad ng tax. May lupa, may bahay, nagbabayad ng tax. Bibili ng sapatos si tatay, may bayad dahil may tax na binabayaran. So tayo pong lahat ay nakakatulong na magkaroon ng pondo ang ating gobyerno at least man lang maibalik po ito sa atin na magandang programa. Ang National Commission of Senior Citizen ay may mga nakalaang programa katulad po ng livelihood program na kung po pwede, ito ay light na livelihood program lang para ang mga senior kumita lamang po ng extra. At maibahagi din nila yung kanilang talento, mailipat po sa mga katulad ko na matulungan. Dahil ang aming katalinuhan, ang aming kagalingan ay pinana naman po natin sa ating mga senior citizen. Di po ba? Gugustuhin natin na ang ating apo at ang anak manahin din yung ating kaugalian bilang isang Pilipino na mapagmahal, may malasakit at may respeto po para sa lahat. Kaya naman malaking bagay po na ang ating mga senior citizen ay mabantayan at mabigyan ng tamang atensyon. Alam po ninyo, sa 2 taon, mahigit, halos magtatatlong taon na po ngayon, since right after election, nung ako po ay bumaba, nag-umpisa po ako sa outreach program para sa food feeding po ng mga kabataan dahil naniniwala ako na kailangan pa rin natin gabayan at bigyan ng tamang values ang ating mga kabataan. Kasi paano na lang kung mawala na po tayo? Paano na po yung susunod sa atin? Paano nila magagampanan yung mga ating ginampanan kung hindi po natin sila tuturukan at gagabayan? Kaya naman dumating po ako sa punto na sa isang araw, 12 hanggang 14 na barangay ang aking pinapabaan. Nasa 3,500 na mga kabataan po ang ating pinapakain, ang ating binibigyan ng
ng pagtuturo, like yung pagsasayaw. Meron po kami daladalang magician. Dito po nag-umpisa na ako po ay naging senior citizen advocate dahil every time na ako po ay bababa sa bawat barangay, ang unang-una po pumipila dyan ay mga senior citizen. Maniwala po kayo, ang daladala ko Jollibee, may daladala po akong bola, meron akong kasamang magician at may dancer, pero ang unang-unang pumipila po ay senior citizen. Bakit po kaya? Ngayon, mulang-mulan ako. So, tinawag ko po yung mga senior citizen sa harapan, dahil wala naman po akong regalo, inawitan ko na lang po sila ng kahit maputi na ang buhok mo. Habang kumaawit po ako, sobrang iyak po ni tatay, ni nanay, so nagulat ako. Sabi ko naman nakakahiya. Baka na-open ko ata ang lolo at lola dahil sa aking awitin na kahit maputi na ang buhok mo. Talaga naman pinamukhamang pa sa amin ang kami ay may puting buhok na. So hindi po ako nakatiis. After ko po kumanta, in-interview ko po muna sa tatay at tinanong ko, tay, pwede po bang malaman kung bakit po kayo umiiyak? Kasi baka naman mamaya nasaktan po kayo sa aking awitin. Ang sabi po ni tatay, hindi kami nasaktan, hindi masaya kami. Ako masaya ako personally. Bakit? Kasi first time na may taong nagbigay sa amin ng atensyon na hindi eleksyon. First time daw po na mayroong pumansin sa kanila na pwede pala silang mahalin kahit walang hinihinging kapatid. Kaya mula po nung araw na yun, talagang tumatak po sa aking puso na kailangan pala natin din pansinin ang ating mga magulang. Na kailangan pala bigyan natin ng atensyon yung ating mga lolo at lola na nakuha na lamang sa paglilingkod, na ang tanging maibabalik lamang natin sa kanila ay pasasalamat, na sabihin natin sa kanila na kung hindi dahil sa kanila, kung hindi po dahil sa ating mga senior citizen, wala rin po maratamutong dito sa inyong harapan. Kaya ito po ay bilang pasasalamat ko lamang yung pagbibigay ng totoong serbisyo na hindi po natin kailangan maupo bilang isang politiko, na hindi po natin kailangan hintayin pa ang eleksyon bago mo sabihin na ikaw ay magmamalasakit. Kung hindi, kapag Panginoon ang nagbigay sa iyo ng tunay na damdamin, kapag Panginoon din ang nagbigay sa iyo ng tamang gabay, mamahalin at mamahalin mo ang iyong kapwa kahit na anumang po panahon. Kaya naman talagang ginampanan ko po dahil nakikita ko ako bilang isang magulang na rin na syempre gusto rin po natin na yung mga anak natin lumaki rin po ng maayos, na makapaglingkod din at mabalikan din po tayo ng pagmamahal. Na masasabi natin na tayo ay magiging successful pag nakita po natin yung mga anak natin na magiging maayos. Kaya dapat lamang na makita rin natin na ang mga senior citizen ay maayos ang kalagayan. Sa tagal ng panahon tayo, tumanda na ako ng ganito, tumutong na ako sa 46 years old. Ang programa na nandito ngayon, na ginampanan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay marapat lamang masiguro na direktang matanggap ng ating mga senior citizen. Yes! Talaga naman kahit pausap-paus na po ako, kailangan ipagsigawan mo yan. Kasi baka naman mamaya ang lolo at lola iniisip na, naku, baka naman pangangampanya lang ito. Hindi po, dahil ang kampanya binibigay natin ay kampanya ng isang taong nagmamahal para sa inyong lahat. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na mayroon tayong batas, yung Expanded Centenarian Act Law, na kung saan mayroong matatanggap na cash gift kung ikaw ay tumuntong ng 80 years old, 85 years old, 10,000, 90 years old, 10,000, 95 years old, 10,000. Pagdating mo na 100 years old, sana umabot pa po tayo sa 100. Meron kang 100,000! Na syempre, ang nais po natin, bumaba pa yung buhay natin lahat. Na sana, pag tumuntong po ako ng 80 years old, na makukuha ko rin ng cash gift, sana magkakasama pa rin po tayong lahat. Dahil ang gusto lamang po natin, makapiling pa natin yung ating pamilya. Magabayan po natin ang ating mga anak at higit sa lahat, mapakinabangan ng mga senior citizen ang budget ng gobyerno. Alam po ninyo, sa halos 2 taon ako na nag-OLE registration, 4
43 billion na budget ng mga senior citizen ay 43 billion din ang aking nakaaway para lamang maibaba ko po ito sa inyo. Pero nandito pa rin po ako, masaya at buhay dahil pag tama naman talagang ginagawa mo para sa kabutihan, wala namang hahadlang kung hindi gagabayan ka pa ng Panginoon at bibiyayaan. Kaya ako naman, yung nakikita niyo po sa video, na ako po ay nabibigay ng pera, nagbibigay ng wheelchair, nagbibigay po ng kung ano-anong regalo, yan po ay galing naman sa sarili kong bulsa. Baka iniisip po ninyo, pagkapagmana ako ng mga Marcoses na meron akong gold, hindi po yan totoo dahil tayo matagal din po tayong talagang nagsikap para magkaroon din tayo ng kayamanan. Kayamanan na hindi lamang pang pera o material, kung hindi kayamanan na ang puso mo dapat buksan mo sa lahat. Na ang puso mo dapat pairanin mo rin sa lahat ng oras. Na dapat yung totoong pagmamalasakit ang ibigay po natin kung talagang tayo po ay maglilingkod. Kaya ako naman po, sabi ko nga uubusin ko po ang aking pera para lamang maibalik po lahat ng pagtulong. Dahil naniniwala po ako, material na bagay lamang po yan. At hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. Isa lang po ang buhay natin. At ang gusto ko lamang, magkaroon ng kahulugan ang buhay ko dito sa lupa para sa ating mga senior citizen na marapat lamang paglingkuran. Sabi nga ni Lola, Diyos ko, nagugutom na ako. Pero Nay, wag po kayo mag-alala dahil ang pag-upo nyo dito ng 1 o 2 oras ay panghabang buhay na kaginhawaan po para sa inyo. Aba, nagtsatsaga nga tayo sa 500 pesos. Di po ba 500 pesos yung ayuda ng City Hall? Eh, ito po more than 500 pesos. This is worth 5,000 pesos na magiging malusog ka at hahabang iyong buhay. Kaya mahalaga po na maipakita sa inyo kung para saan ang online registration, maipaliwanag ko po dahil ayoko namang umuwi na luhaan ang ating mga senior citizen na hindi ninyo malaman kung para saan po itong ginagawa natin. Alam nga naman kung gusto niyo po na umuwi ng inyong tahanan na para kayong nalugi o natalo sa sugal. Naku, ano ba naman ito? Nagparehistro? Ano ba mangyayari? O ngayon pag-uwi ko sa bahay, nakarehistro ko, o ano naman ang meron? At least ito po, naiintindihan nyo na kung para saan po ang online registration. Dahil kilalang-kilala ko na po ang mga senior citizen po natin. Actually, sa pagbaba ko, ang dami-dami ko po kaibigan ng mga senior citizen. Hindi pa po nagsasalita ang senior citizen, alam ko na po ang sinasabi ng puso niya. Kaya naman ako po talaga ay nagtsatsaga na magpaliwanag, parang magulat din po yan pag pinagsasabihan ka. Papaliwanagan ka, bakit ba mali yung ginawa mo? Bakit ba itong pinagalitan kita? Para saan ba itong ginagawa natin? Kaya ako naman po sa mga senior citizen po natin, matyaga rin po ako nagpapaliwanag. Kasi alam ko po na ito ay karapatan ng mga senior citizen na marapat lamang na ang lahat ng benepisyo ay mapunta sa inyong bulsa. Hindi ako papayag na ang 43 billion ay hindi maramdaman ng mga senior citizen dahil kung hindi, bubutasin ko yung mga bulsa nila para wala silang mapaglagyan ng 43 billion. Dapat sa bulsa nyo pumapunta yan. Kapag sa tagal-tagal pa naman ang panahon, nakuha na si nanay sa kakapamalengke ang mahal ng bilihin. Wala kang libreng sakay. Tapos wala kang dala-dala mo 200. Lumapit ka sa City Hall. Maswerte na po kayo, may 100 pesos o 200. Ibig sabihin po dito, ito pong programa ng NCSC ay national program. Huwag po kayo maliligaw sa local program at sa national program. Iba po ang programa ng lokal at iba naman po ang programa ng national na galing po sa ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Imagine niyo po, ang opisina ng National Commission of Senior Citizen ay Office of the President. So kung mayroon po kayong katanungan, o gusto ninyong magreklamo, o gusto ninyong makapagkwentuhan, pupunta po kayo ng NCSC, tatanungin niyo po ang kumare niyo o kumare, saan ka pa pupunta ngayon? Ay, dyan naman
mo sa Malacanang, Office of the President, o diba, sosyal? Yung pala, pupunta kayo sa NCSC. Actually, welcome na welcome po kayo sa opisina ng NCSC. Kung meron po kayong katanungan, gusto nyo pong malaman yung ibang benepisyo, pwede po kayo pumunta anytime. Bukas po ang tahanan para sa inyo dahil ito po ay tahanan ng mga senior citizen na kung saan si Attorney Franklin M. Quijano ang siyang chairperson and CEO po ng NCSC. Nakasama ko kahapon, nag-live po kami sa Media House Express. Sinagot niya po ang lahat ng benepisyo at karapatan ng mga senior citizen. Actually, every Saturday, meron po akong programa sa Media House Express, 1 to 2 p.m. na kung saan dito po tinatalakay ko ang lahat ng benepisyo at karapatan ng ating mga senior citizen. Kumbaga sa akin, gusto ko rin naman ang nanay, ang tatay, ang lolo at lola mawalan ng stress. Kung gusto po ninyo ng mga advices sa pag-ibig, willing din po ako mag-advise. Kung ano pong gusto ninyo na pag-usapan natin at gusto nyo pong malaman, willing po ako at nandyan po ako palagi para sa inyong lahat. At gusto ko lamang pong sabihin, to remind, na ang NCSC po ay walang pinapakalat na kahit na anong forms o ibinibigay sa mga senior citizen na baka gamitin po ito ng mga politiko na sabihin, akin na yung mga forms nyo, pilapan nyo na lang. Ako nang bahala sa NCSC, wala pong ganon ang National Commission of Senior Citizen. Ito pong ginagawa natin, online registration, kaya ibig sabihin, direct po sa kanilang system. Kaya online dahil, ibig sabihin, online nga sa internet mismo, napapasok po lahat ng inyong information sa kanilang system sa National Commission of Senior Citizen. Para unang-una na rin, matipid, wala nang ipiprint na papel. At the same time, makuha na po yung kabuuan ng total na database ng mga senior citizen po natin. Dahil unang-una, nasa halos 12 million na po ang mga senior citizen natin. Araw-araw nadadagdagan po ang mga members ninyo kasi mayroong nagpo-birthday. Di po ba? Araw-araw may nagpo-birthday. Padagdag ng padagdag. Welcome to the club of the senior citizen. Ibig ko sabihin, magiging maganda po ang outcome kapag malaman ng ating gobyerno kung ilan po ba ang senior citizen. Baka naman mamaya, bigyan lang ngayon ng worth 200. Diyos ko naman, kahit nga bigas, di po mabibili yan. At least dito po, magiging pasihan na kung ano ba yung tama po na maibibigay na tulong para sa ating mga senior citizen. Kaya naman talagang wala rin pong tigil ang aking pagsasalita, ang aking pagmamahal, dahil sabi ko nga kay Atty. Quijano, hanggang kaya ko po, araw-araw ako po ilalabas para sa ating mga senior citizen. Ay sigurado ko naman sila nanay, naku, yung niluto ko sa bahay, baka hindi lutuin ng anak ko. Kasi napakasipag nitong anak ko na ito, lagi naka-online. O baka naman yung pinapad ko, imbis na isang pie, iniwanan na naman ako. Ganyan ang problema ng ating mga senior citizen. Na gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, na isipin nyo na lang, para po kayo nagpahinga sandali. Siyempre, kailangan nyo rin magpahinga, masyado kayo mai-stress. At the same time, ito pong pag-stay nyo dito sa akin, maganda po magiging pakaramdam ninyo dahil nalaman nyo po ang katotohanan ng programa para sa inyo. Di po ba? Nakakapanood tayo ng sine na libre, 2 oras. Ito po ay panghabang buhay na dapat malaman po ninyo. Na kung meron po kayong mga kamag-anak ng mga senior citizen, kaibigan, pwede nyo na pong sabihin na pwede sila mag-rehistro online basta mag-visit lamang po sila sa website na www.ncse.gov.ph. At least dito po malalaman ninyo sa kanilang website kung ilan na po yung mga narehistrong senior citizen. Ano po ba yung mga activities na ginagawa ni Atty. Quijano at ni Mara Tamundong? Paano ba naibibigay at naipapakalat ang tamang impormasyon para sa ating mga senior citizen? Ano po ba yung mga dagdag benepisyo at karapatan ng ating mga senior citizen? Actually po, bukod dun sa expanded centenarian act, ito 10,000 cash in, meron pa kayong additional, di po ba meron kayong 20% discount? So may additional pang another discount ng 500 pesos para doon sa mga billing establishments, sa mga drugstore, doon sa transportation. So imagine, meron na naman kayong dagdag na 500. E di syempre, sa isang buwan nga,
merong 500 pesos na makukuha. Hindi mo man makuha yung 500 pesos, pero makakatipid ka ng 500. Malaking bagay na yun kasi kung mag-grocery si nanay, si tatay, malaking bagay po yung mga discounts. Alam po din nyo ngayon, wala nang libre talaga. Kaya nga parang excited din po ako maging senior kasi lahat ata ng benepisyo ay binigay na po sa ating mga senior citizen. Kayo ba tayo? Nagtatrabaho pa po kayo ngayon? Ay, babae pala. Sorry. Nagsa-sidecar po kayo. Ilang taon na po kayo nagsa-sidecar? Grabe naman, ang lakas naman ng binti nyo, Nay. Masakit na, di ba? Pero ano po yan, sarili ninyong sidecar? Magkano po ang kinikita nyo everyday? Dahil nun sa mga e-bike, ay sa mga e-trike po, yung mga ano na ata, motor o yung hindi ka na magpapadyak ng ano. Grabe naman ang sipag nyo. Ilan taon na po kayo, Nay? 70? O diba? Naku, Diyos ko. Alam po ninyo, itong programa natin, gusto ko lamang po masabi sa inyo na botante o hindi, may benepisyo po kayo. Kasi yung iba, ang mentality ay di na pumuboto, di na masama. Hindi po. Dito sa national program, botante o hindi, may benepisyo. May bahay o wala, may benepisyo. Nakakatayo o hindi, may benepisyo. Ibig ko sabihin, pantay-pantay po dito sa ating national program. Kaya naman, talaga pong pinipilit namin na mababaan, lalo na po yung katulad ninyo na syempre ang hanap buhay, minsan meron, minsan wala. At least ito po malaking bagay, lalo na kung kayo ay may mga financial assistance sa mga program, malaking bagay po ito. Kaya sana po, yung binibigay sa inyo na sticker na merong RRN number, pakitago nyo lamang po yan kasi mahalaga po yan. Dahil pag binaba ang programa, ipapakita nyo lamang po yan to verify na kayo po ay talagang rehistrado na. Meron po kayong makukuha. Lahat po na nagpaparehistro online, at the end of the registration, pipicture po kayo kasama yung ID. At the same time, lalabas po dyan yung successful at lalabas yung RRN number. So, ang gawin nyo po, screenshot nyo yun, i-print nyo, or kung may registration katulad po nito, kami na po yung nagbibigay ng papel para isulat yung RRN number nyo. Pwede nyo rin po pa-xerox yun para meron pa kayong other copies. Kasi syempre sabi nga nila nanay tatay, kaya kami nag-release po ng sticker o papel dahil kung yung cellphone ko maihan, hindi ko matandaan, Diyos ko yan na naman panibagong number, 6 na number po ang nilalabas. So malaking bagay po yan, pwede nyo itago sa bahay, pwede nyo ilagay sa wallet, pwede nyo pong ilagay ito sa salamin nyo para nakikita nyo everyday na meron kayong benepisyo, para ma-inspire kayo, pagising nyo. At the same time, para lang kahit paano, meron po kayong panghawakan. Kasi minsan, dahil siyempre sa dami rin po ng mga senior citizen, minsan may parehas na pangalan, ang magkakaiba lang yan sa middle name. Kaya po yung RRN number, mahalaga po yan dahil dyan po naka-input lahat ng inyong information. Kumbaga sa ATM, parang PIN number niyo po yan. Yan ay security nyo. Bakit po natin ginagawa ng face-to-face? Number 1, para din po sa security ng mga senior citizen. Dahil yan po ay pinipicturean, nakahawak kayo sa inyong ID, para malaman ang lahat ng nakarehistro ay talagang senior citizen. Siyempre, security nyo, paano kung 10 yung pangalan ng kapitbahay mo? Ang swerte naman yan. 10 yung kanyang benepisyo. At least ito po pantay-pantay. Security nyo at the same time na kayo talaga ay mapabilang. Imagine din po, 5 million na ang mga nakarehistro na senior citizen. So meron tayo dapat at least 12 million. So may other 7 million pa. Papayag po ba kayo na yung 7 million ay hindi senior citizen ang makikinabang? Papayag po ba kayo na hindi senior citizen yung 7 million na maiiwan? Siyempre hindi. Kaya kailangan mag-rehistro po ang senior citizen dahil baka mamaya yung 7 million na senior citizen, di ang laki ng budget nun, baka mapunta sa mga ghosts, sa mga multo, na hindi naman talaga
makatanggap. Siyempre gusto natin lahat po makatanggap. Kailangan lahat pantay-pantay. Dahil kawawa rin po yung mga ibang senior citizen natin na talaga naman naghihirap, tapos hindi pala sila mapapabilang. Kaya ito po ay pinagtsatsagaan talaga namin na makababa para talaga namang one-on-one po ang mga senior citizen. Kayo po ba, Nay? Tapos na po kayo dito sa harapan. Wow, thank you so much po sa pagstay. At least nalaman nyo lang po kahit paano kung para saan po ba itong ginagawa. Ayan, pwede nyo pong itago. Kung saan nyo po gusto itikit, nasa sa inyo, karapatan nyo po yan. Eh kahit gusto nyo patikitan ng picture ng asawa nyo yung ID nyo, eh ano ba pakialam ng kapitbahay ninyo? Hindi naman natin pwede pasukin yung bahay ng iba. Kumbaga sa personal property nyo, yung ID nyo ay personal property nyo po yan. Na hindi pwedeng panghimasukan ng iba. Kayo po ba tayo, papayag kayo ng bahay nyo, papasukan ng iba? Siyempre hindi. Kumbaga ganun din po sa inyong personal na pag-aari. Diba kung tatakot-takotin si tatay, baka magkabuhok si tatay bigla. Ibig ko sabihin tayo, huwag po kayo matakot. Kung may mag-question, pagpaliwanag lang yan. Lalo na po sa mga senior citizen namin na ang pinipili po nila na itikit yung sticker sa likod ng kanilang ID. Actually, okay lang naman din yun kasi ang information lang naman ng harapan ng ID, yun lang naman yung kinukuha. At yung OSCA ID ninyo, kaya lang po kayo binigyan ng OSCA ID just to prove na kayo po ay senior citizen. For example, hindi nyo nadalang inyong ID. Any ID na magpapatunay na kayo ay senior citizen, kahit ano pong ID ay pwede nyo i-present. Kaya lang naman kayo binigyan ng OSCA ID dahil nga ang OSCA ay extension office ng mayor. Pero it doesn't mean na kung wala kayong OSCA, ay hindi na kayo senior citizen. Yan po ay added lang na ID ninyo, pero kung nakalimutan ninyo at wala kayong ID, okay lang po any IDs, basta government issued ID like SSS, passport, NBI, driver's license. Eh syempre baka kayo namamarates din po kayo, may naririnig kayo ng mga issue about sa sticker. Wala namang masama doon, Diyos ko. Ano ba naman yun? Hindi naman QR code ng ATM nila yan na mababawasan kaya sila nagagalit. Yan po ay karapatan ninyo. Alalahanin niyo po na kayong mga senior citizen ay maraming karapatan. Na kayo po ay may mga benepisyo at higit sa lahat nagagalit po ako sa ibang tao kung hindi nagbibigay respeto sa ating mga senior citizen. Dahil ibang klase ka, parang wala kang pinanggalingan. Di po ba? Pagka hindi mo nirespeto ang isang senior citizen, eh parang hindi ka Pilipino. Kasi tayong mga Pilipino, mapagmahal tayo sa magulang eh. Intact po ang family natin, may pera man o wala. Ang gusto natin, kapiling natin yung ating mga anak. Ibig ko sabihin, kaya pag meron pong may nagagawa na hindi maganda sa senior, hindi po ako makapaniwala. Kasi iniisip mo, may mga magulang ka rin. So dapat lang, na ang senior po natin ay bigyan din ng VIP treatment sa lahat. So meron pa ba kayong mga tanong? Ito naman programa, actually po, sasabihin ninyo kailan ba makukuha yan, Miss Mara Tamundo, kaya nagtanong. Yan po, ang gusto lamang po ng NCSC na magkaroon ng at least 8 million to 9 million na mga nakarehistro na senior citizen dahil ang pondo po ay ililipat na sa kanila sa NCSC. At ang maganda po rito, ito po ay direktang benepisyo ninyo. Ibig sabihin, kung hindi po kumilos ang lokal, ito po ay direct na sa inyo from the Office of the President. Di po ba? Kasi alam niyo naman, minsan nagkakaroon tayo ng kaisipan na, naku, hindi ko kakampi yung barangay chairman. Naku, hindi ako favorite niyan. Baka hindi ako kasama. Wala akong kinalaman yun. Dahil ito pong programa ng National Commission ay galing po sa Office of the President. Ibig sabihin, butante ka o hindi, kahit ano ka pa man, anong sitwasyon mo, direkta po sa inyo. Kung ano man po yung makiklaim ninyo, pwede na po kayong dumirekta kaagad sa ahensya. Hindi na po kayo paikot-ikutin na mamamasahin pa kayo, gagasos pa kayo. Ay, punta ka ng City Hall, magaling City Hall. Ah, punta ka ng DSWD mo, ay, hindi, sakot ng DOH yan. Ay, hindi, pumunta ka muna doon sa regional, ano. Kapag upos na yung pamasahin ni nanay, hindi pa natatapos yung problema niya.
Ito po ang kagandahan dito, dahil NCSC po ito, Office of the President, isa na lang pong ahensya ang inyong pupuntahan. Ano pa ho ba yung nakalimutan ko? Baka mayroon pang katanungan. Kapag dumungtong na po ng 8 to 9 million, ang mga senior citizen na nakarehistro, andyan na po kaagad ang inyong programa. Mabilis pa sa alas 4. Pagkatapos yung Centenarian Aclo, yung bago po, yan po ay inaayos lang, dinadagdagan ng pondo kung saan po kukuha. So kung yan po ay naging effective, halimbawa March 17, tapos kayo po ay tumutong ng 18 na implement ngayon, ngayon kayo makakakuha. Pero kung implement siya by the end of the year, kung kailan po na-implement yung batas at may budget na, at pasok kayo dun sa edad, makakakuha po kayo automatic. Baka naman pangunahan natin na presidente, naku, nag-18 na ako bukas ha, may utang ka na sa akin, Mr. President. Kung kailan po maibababa ang budget at batas, ma-implement yung batas, doon po kayo papasok. Kasi marami pong nagtatanong na senior citizen, naku, paano kaya ito nag-18 na ako eh. Eh kung sa December o January next year pa yan, 81 na ako. Ibig sabihin, pwede na akong kumuha kasi nag-18 na ako eh. Hindi po. Kailangan eksakto po doon sa edad ninyo. Kung 80 po kayo, nag-81 kayo, maghihintay po kayo. Bawa, 83 ka ngayon. Na-implement yung batas. Maghihintay ka na lang po na mag-85 ka. For example, pero at least, yan po ay additional benefits lamang po. Ang mahalaga po dito, yung health insurance ninyo, at saka yung nadagdagan na pension ng mga senior citizen, yung 500 pesos na naging 1,000, kaya lamang po yun ay para sa mga indigent na mga senior citizen. At the same time, yung 20% discount ninyo, nadagdagan ng another 500 pesos na discount. O baka gusto niyo susunod, libreng check-a, ay libreng gupit, libreng manicure, pedicure. Pwede na po natin gawin yan sa mga barangay na lamang. Pero yung mga ganitong malalaking programa, yan po ay galing sa Office of the President natin. So para sa mga bagong dating dyan sa likuran, yung ating mga encoders, kung may mga question po kayo, pwede nyo pong itanong sa kanila kasi dumaan naman po sila sa proper orientation and seminars. Kaya bago po ako binigyan ng authority, dumaan po ako sa tamang proseso. Kasi hindi ka pwede mag-encode nang hindi ka dumaan sa seminars at orientation ng NCSC. Kasi po yung mga technical problems, kapag dumating po yan, hindi po pwedeng hindi alam kung ano po gagawin. Kaya para sa ating mga senior citizen, wala po akong pinapamigay na forms at lalo ng NCSC, ito po ay direct. Lahat ng benepisyo maa-update po kayo, kaya sana ipagdasal nyo na hindi po ako mapagod para mapunan na natin ang 3 million ng mga senior citizen. Actually, lumabas na po ako sa Montalban, Rizal, Quezon City, sa Batangas, o papunta po ako ng Pangasinan, pupunta po ako ng Cagayan de Oro, ng Davao. So, lalabas na po talaga kami ng area ng Manila para matulungan din po natin yung ating mga kababayan. Ngayon po, aawitan ko lamang po kayo sandali lang.